Hi guys, and for today's video, tara samahan nyo ako at gumawa tayo ng buko pandan. Sa paggawa ng buko pandan, kakailanganin natin dito na buko pang salad, Mr. Gulaman na buko pandan flavor, and then optional lang po itong aking buko pandan na flavoring. Then, gagamit din ako dito ng Angel Creme Densada. Pwede rin po kayong gumamit ng solo can ng all-purpose cream and solo can ng condense. Kapag nga po pala nagluluto ako ng gelatin, ang ginagawa ko is binabawasan ko ng tubig. 6 cups yung recommended per pack no ating Mr. Gulaman, pero ginagawa ko lang siyang 4 cups per pack. Then, tinutunaw ko nga pala yung aking Mr. Gulaman sa isang tasa before ko siya isama doon sa tubig na prepare ko. Pwede nyo rin po palang gawin is yung pakukulan nyo yung tubig na inyong gagamitin para sa inyong gelatin, tsaka nyo ilalagay yung inyong Mr. Gulaman. Kaso, pag ganun kasing style, minsan nagbubuo-buo yung powder. Kaya dapat is hinay-hinay yung paglalagay ng inyong Mr. Gulaman, then continuous stirring para hindi magbuo-buo yung powder. Pero syempre, dahil gusto ko mapabilis at madali ang buhay, edi doon tayo sa mas easiest way. Kaya ganito yung ginagawa ko. O nga pala guys, 3 to 6 drops nga pala yung ilalagay ko dito na buko pandan flavoring. Then magdadagdag lang ako ng mga 1/2 cup ng asukal para medyo manamis-namis itong ating gelatin. Kung nagtataka naman kayo kung bakit binawasan ko ng tubig yung aking gagawing gelatin para sa aking buko pandan, gusto ko kasi yung firm and chewy na gelatin para sa aking buko pandan, kaya ako nagbawas ng tubig. Pag sinunod ko kasi nasa pakete, masyadong malambot yung kalalabasan ng gelatin and at the same time masyado siyang matubig. I mean, kumbaga magtutubig yung pinaka-gelatin. Kaya ang ginagawa ko is nagle-less talaga ako ng water. Pero syempre, kung ano nasa puso nyo, edi yun ang sundin nyo. After ko ma-prepare itong ating lulutuin na gelatin, isasalang ko lang to sa medium heat. Then, hintayin ko lang siyang kumulo at maluto ng within 20 minutes. From time to time din po pala is hinahalo ko yung aking isinalang na gelatin para hindi po siya masyadong magbubbles, and pagka hinango ko siya is hindi siya magbubutas-butas o hindi ako masyadong magkaroon ng problema dun sa mga bubbles. And now we're done cooking dun sa ating gelatin. Ita-transfer ko na siya dito sa ating Tupperware na paghuhulman sa kanya or paglalagyan ng ating gagawing buko pandan. Hihintayin ko lang tong lumamig, then pag malamig na siya, ikakat na natin siya into cubes. At dahil nagkaroon ng mga tiny bubbles, puputokin ko lang to ng tenedor. At now, malamig na yung ating gelatin, and tignan nyo naman kung gaano ka firm and super smooth no ating gelatin, diba? So, ikakat ko na to into cubes. Gagamitin ko ang mahiwagang kamay. Guys, nagugas po ako ng kamay. Pero bakit ang satisfying nung pagkakat ng ating gelatin, no? Hindi ko alam, tinatamad tuloy ko i-fast forward tong video. Kaya pasensya na kung medyo mahaba. And after 50 years, natapos na po akong i-cut yung mga gelatin. So, idadagdag ko na ngayon o ilalagay ko na ngayon is yung aking Angel Creme Densada. Guys, pag feeling nyo is medyo kinulang yung inyong creme densada nilagay, pwede kayong magdagdag ng another can ng condense. So, nasa sa inyo na yun. Pero sa akin kasi, hindi na ako nag-open ng another can ng condense kasi kami lang naman ang kakain nitong buko pandan and hindi naman siya din ganong karami. Kaya, para additional sweetness is asukal na lang yung nilagay ko. Pero sa inyo, nasa inyo naman yan. The usual pag ganito kasi karami yung ginawang gelatin para sa buko pandan, usually ang nagagamit talaga is 2 can ng condense. And syempre kahit dessert to guys, always din natikman nyo yung inyong gagawin ng mga potahe or even dessert. Usually kasi lalo na pagka sa mga household, hindi naman lahat is mahilig sa sobrang tamis na dessert.
Dito kasi sa amin, sa bahay namin, ako at saka yung mga kids ko, mahilig kami sa sweets. Pero pag sa mga handaan kasi may mga oldies na ayaw ng masyadong matamis yung dessert. Pero mahilig pa rin sila sa dessert. So, ewan ko ba. And ito na yung last but not the least na part na gagawin natin sa paggagawa ng ating buko pandan. Syempre yung paglalagay ng ating buko na pang salad. At kung naghahanap kayo ng easy dessert guys, pwede nyo pong itry itong buko pandan. So hanggang dito na lang po. Kung nagustuhan nyo po itong aking video, please don't forget to like, share, and subscribe. Good day and God bless po sa inyong lahat. Bye!